Mga nakapwesto ngayon na nag-i-implement at sumusunod sa gobyerno, hinay-hinay kayo. Because pinupuno ninyo masyado ang salop. They will come out armed because wala nang matakbuhan. Supposed to be, kayo ang tatakbuhan, PNP at saka AFP. And here you are protecting the ones na nagdakaw. Mga putang ina nyo. Magpatayan tayo. Ang ina nyo. Akala ninyo kayong kontrolado nyo ang batas? Ha? Pagka ang taong bayan tumayo na armado, silang magiging batas. Punta nga, magyarian tayo. Ganun ang mangyayari dyan. May constitutional successor, bigla-bigla, magguhunta. Hindi pwede yun. You will not survive. You will not survive because the world is watching and you will be faced with a lot of sanctions pagka nag-military junta o kaya revolutionary government not headed by Inday Sara. Okay lang revolutionary government if headed by Inday Sara, the duly elected vice president and successor, the spare tire of Bongbong Marcos. Kaya nga ito lahat nagsimula nang matapos ng unit team, biglang pinuntiryan nila kagad yung man-neutralize ang Duterte, si Inday Sara. Pumasok si Digong dun sa para as a father defending yung daughter which is being beleaguered by the stupid mga politicians inumangan ng 125 million na confidential fund. Kung meron mang issue ang Congress dun sa, o kayo lahat na pro-BBM, kung meron kayong issue sa 125 million, ang dapat dyan panagutin si Bongbong Marcos. Saan ba galing 125 billion? Confidential fund ng Office of the President. Sino nag-release noon? Presidente. Kanino binigay? Inday Sara, recipient na si Inday Sara. Kung meron man dapat ma-audit dyan, ay si Bongbong Marcos. Ba't mo binigay yung pera? Para saan yun? Ikaw dapat na magdepensa. Ang nangyari, pinain yun para in 11 days ubusin Inday Sara, which she did. Para ngayon, may kaso siya. Kasi yung sumunod doon, impeachment na. Talagang napakawalang yan nitong Bongbong Marcos. Scheming traidor. Maraming sobrang traidor. Tsaka demonic talaga. Hindi lang yung nakapaligid, siya mismo. And he is trying to appear na Mr. Nice Guy ngayon. Na nabuta siya na nabuta, hugas kamay para hindi siya matapol down, pinalalabas niya, he's the president na nagpalabas ng flood control issues. And he discovered it. 3 taon na siya sa presidency. Ngayon lang niya na-discover with all that intelligence fund, 4.5 billion every year. Annual, itong 2025, 4.5 billion. Yung nung time nung nagbigay sa 125 million, kinuha niya sa confidential fund ng OP. Ang dapat mag-explain doon, hindi Inday Sara. Dapat Bongbong Marcos. Kasi galing sa kanya. Dapat ang niya, tinawagan niya yung Congress. Hello, pinsan. Ano yung inimbestigahan ninyo? Aking galing yan, pere. Huwag niyo nang sitahin yan. Huwag niyo sitahin ng Vice President. Sa akin galing yan. Inauthorize ko yan. Tapos, pero dahil sa meron silang masamang intensyon ng kanyang pinsan, gusto nilang ma-neutralize ang Inday Sara, pagdating ng 2028, wala na ang Inday Sara. So, napakawalang yan ang mga yan. Ginamit ang Inday Sara sa eleksyon, nagtaas-taas ng kamay, unity, etc. Yung pala, only to scheme against her. Nakapwesto sila, naplanado na talaga, itong plunder na to, nakaplano yan. At kung mag-iingay ka, bibirahin ka. Which is incidentally,
yung September 21 na rally, sangayon sa Inquirer, sa article nila, naglitaw na ng first batch na kinasuhan sa DOJ, itong mga CIDG, first batch is 97 persons of interest. 97 persons of interest. Na ang kaso is conspiracy to and proposal to commit rebellion or insurrection. Tapos sedition or kaya inciting to sedition. So iba-ibang kaso, depende kung kanino matatapat tong kaso na to. And who are being sued, yung mga instigator na and including funder, yung mga nagpopondo, at yung doon and those behind the planning, yung mga nagplano. Excuse me. 97, first batch. First batch. Welcome to the club. Lahat ng makakasuhan dyan, welcome to the club ng inciting to sedition. Ba, pangit na yung inciting to sedition. Akala ko, ikaw kwadro ko yan eh. Kasi bihira yung ganyang kaso. Ngayon, 97 bigla. Eh, kainis, may first batch pa. Para bang parang basketball. yung first batch. May inciting to sedition. Magandang kaso itong rebellion, Rebellion. Ba't baka magkakaroon ng rebellion? Wala pa kang lumalabas ng armado. Conspiracy and proposal. Uy, dadamay ako dito siguro ng mga loko-lokon to Now, balikan ko kayo, CIDG, Gobyerno, Government of the Republic of the Philippines. Ano sinabi ko kagabi? Di kayo nakikinig Nandito yun. Ano yung sinasabi ko kagabi? No? Those who make peaceful revolution impossible. Peaceful revolution impossible. Will make violent revolution inevitable. John F. Kennedy. Si Ken E. D. Kamag-anak ni House Speaker D. So, suppressing the people in a peaceful protest can lead to a more extreme, violent form of change. Sige, kasuhan nyo yan, 97, kasuhan nyo yan. Pero yung ang magiging tanggap ng tao dyan, akala nyo sikat-sikat kayo na kinasuhan nyo, kakasuhan nyo. Hindi kayo nag-iisip Actually, yung inciting to sedition na yan, rebellion na yan, yung mga kaso na yan, pag ako nagkaroon ng pagkakataon, kung akong masusunod, pabubura ko lahat yan. Patanggal ko yung sa revised penal code. Because yung mga kaso na yan, panahon pa ng Kastila, no? Panahon pa ng Kastila. Panahon pa ng Commonwealth, ng mga Amerikano. Because ayaw nila magre-rebelde yung mga Pilipino, kaya nilagay yan sa batas na bawal ang sedisyon, bawal ang inciting to sedition, bawal ang rebellion. Pero kung titignan ninyo, sa ibang bansa, walang ganyan. Because it is the duty of every citizen to call out corrupt officials, abusive officials, those who have violated public trust. Kasuhan, dapat yung mga government officials na siyang nagiging sanhi ng pag-aabuso at siyang nagnanakaw ng kinabukasan ng mga Pilipino. Hindi yung kung sino yung nagsasalita, nagpaplano ng mga rally at nagpopondo para sa mga rally, sila ang supposed to be hero pa. So, ngayon, ang nangyayari ngayon, inutusan siguro ang PNP, kasuhan. Ngayon, sunod-sunod tong PNP. Kayo, PNP, it is a wrong move na kasuhan nyo yung 97 na yan
at yung second batch na tapos iniimbestigahan nyo. The people are shouting, going out to the streets. Hello, di ba kayo gising? Natutulog ba kayo? The people are banding together. And the more you suppress the people who are crying, foul, putang ina ninyo, ninakawan nyo kami, putang ina nyo. Lulutong na ng tao. You are making peaceful. Peaceful means to air their side. Tapos nun, boom. You're trying to create a chilling effect para huminay-hinay yung mga nag-iingay. At dapat yung action ninyo, PNP, kalkulahin ninyo yung pros and cons, no? Kayo pa naman ang nag-i-implement ng batas. Ang nangyayari dyan, yung implementation ng batas, makinig kayo sa vlog ko kahapon din, selective justice, yung nagurgor yung signal, selective justice. Hindi pwede na yung batas nag-a-apply sa inyo, nagagamitin ninyo to your advantage. So that yung mga kamalian ninyo or yung mga amo ninyo na siyang pinoprotektahan ninyo o sinusunod yung utos nila, yung batas, in-interpret ninyo to your advantage so that hindi kayo makukulong, hindi kayo mayayari, hindi kayo masisita. Bagkus gagamitin nyo yung batas like now, inciting to sedition, rebellion, etc., etc. Planning, conspiracy, and proposal to commit rebellion and insurrection, itapon nyo lahat ng kitchen sink sa kanila. Yung kubeta, itapon nyo sa kanila. That will not change the fact that this government will fall because you are insisting na hindi nyo dinggin yung hinanaing ng tao. Kayong mga nakapwesto ngayon na nag-i-implement at sumusunod sa gobyerno, hinay-hinay kayo. Because pinupuno ninyo masyado ang salop. Galit ang taong bayan, they will come out armed. Sinasabi na sa inyo, they will come out armed because wala nang matakbuhan. Supposed to be, kayo ang tatakbuhan, PNP, at saka AFP. And here you are, protecting the ones na nagdakaw. Mga putang ina nyo. The people will come out armed. I will come out armed. Putang ina, gago kayo. Magpatayan tayo. Tang ina nyo. Akala ninyo kayong kontrolado nyo ang batas? Pagka ang taong bayan tumayo na armado, silang magiging batas. Putang ina, magyarian tayo. Ganun ang mangyayari dyan. Kasi wala nang tatakbuhan. Hindi nyo ba naintindihan? Bongbong Marcos, AFP, PNP, hindi nyo ba naintindihan? Na kayo nilagay dyan para patakboyin ang Pilipinas. Kasi busy lahat ng tao. Kaya nga sinusweldohan kayo. Mga animal kayo. Hindi nyo ba naisip yon? Nagbabayad ng taxes ang tao, pati kayo nagbabayad. And then yung pondong nakalap, supposed to be for national development. Para ma-maintain yung gobyerno na siyang dapat magbigay ng serbisyo. Anong nangyayari? Ninanakawan yung tao. Tapos nagsasalita ngayon yung mga tao, anong mga sinasabi ninyo? Tatanggalan ng pensyon yung mga retired na military because may responsibilidad kayo. Tang-inan nyo. Sasabihin nyo yun. Kaya nga nagsasalita, wala nang tatakbuhan ang mga tao kasi PNP tsaka AFP lumalabas na kinukonsinti ninyo yung pagnanakaw at tumatanggap kayo. Kaya nagagalit yung tao ngayon, na-pressure itong mga militar. Di nyo ba nakikita yung nangyayari? Wala nang matakbuhan yung mga tao. Ngayon itong mga military na retired, mga retired na, supposed to be nag-enjoy na yun ang buhay, they'd rather see the world, enjoy their families, yung mga apo nila. After so much service, makita nila, ba't nagkaganyan ng Pilipinas? Bakit ganyan grabe yung nakawan? Tapos wala pa itong AFP tsaka PNP. Ayaw nilang makialam. Looking the other way.
uphold the Constitution. Putragis, anong uphold the Constitution? Binaboy na nga yung Constitution eh.